Easterlies patuloy na magdadala ng maalinsangang panahon sa halos buong Luzon at Southern Luzon. Southern part ng Visayas at Eastern Mindanao patuloy na magiging maulap at asahan pa rin ang mga localized thunderstorms. Posibleng Category 3 na geomagnetic storm, iiral ngayong araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, March 21, 2026. Ang oras nating Boss Pay may maga ay alas 11:15 na ng umaga. Alinsangan na unti-unti ang mas pararamdaman natin sa ibang bahagi ng Luzon hanggang South Luzon, pero patuloy pa rin ang mga localized thunderstorms ang iiral dyan sa bandang katimugang bahagi pa rin o silangan ng Visayas at Mindanao area dahil mas umiinit na po kasi yung temperatura sa area na yan, kaya kadalasan na po nararamdaman ang mga pagkulog at pagkilat at may kasamang mga pag-ulan na rin ang iiral. So magdala po ng payong mga puksa lalo na dyan sa bahagi po ng Mindanao, especially sa silangang bahagi nito na kung saan mas gloomy at mataas ang water vapor na magdadala ng mga maulan sa maghapon. Dito sa ating Doppler radar at lightning detection system, halos wala naman tayong nadedetect na aktibo pa na mga lightning strikes malapit dito sa amin sa Caloocan at walang gaanong nadedetect sa ating Doppler radar at since halos clear skies naman tayo, so wala tayong masyadong aasahan ng mga pag-ulan. Very minimal lang o napakaliit lamang na mga isolated na tsansa ng pag-ulan dito sa Luzon area. Sa current conditions natin, overcast, gloomy, haze at few clouds ang umiiral sa amin sa Caloocan, pero kung titingnan sa live CCTV snapshots ay umaaraw-araw dito sa amin despite na mag-gloomy at may thermal inversion na umiiral. So asahan natin na moderate pa rin o nag-aabot sa moderate ang ating air quality at 54 moderate ang ating air quality. So medyo pollutic pa rin o polluted. Magmas po tayo sa ating mga sensitibong mga baga dahil halos tuloy-tuloy na madalas na magiging moderate ang ating air quality. Sa lowest temperature na natala naka-weather station kaninang 5:39 AM, nakapagtala kami ng lowest of 23.8 degrees Celsius. Kahapon, pinakamainit na ang 32.1 degrees Celsius sa amin sa Caloocan, kahapon ito ng hapon at 2:16 PM. Ibig sabihin lamang nito ay may medyo mataas pa rin o medyo comfortable ang aming heat index at 39.6 degrees Celsius na init pa rin na mararamdaman. Pero kung tatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna pa rin ang Zamboanga Peninsula sa may pinakamainit na temperatura at 34.6 degrees Celsius. Sa lowest temperature sa Baguio ay nasa 15.2 degrees Celsius lowest at sa Inulan naman patuloy ang Surigao na may total sila na 50 millimeters na total rainfall. Wala pa rin kaming pag-ulan dito sa Caloocan, so ang maximum sustained wind naman ay na-record sa Guian Eastern Samar pa rin. So mapapansin nyo halos panay silangan pa rin bahagi ng bansa at sa katimugan ito na mas umiiral ang pag-ulan at mga umiiral din na bugso din ng hangin. Sa ating outside humidity, 72% po ang ating concentration. So medyo katamtaman, bumaba ito ng 3% since last hour. Mataas pa rin ang ating barometric pressure at 1,012 hectopascals and steady ito since last hour. Sa atin namang high tide, maximum high tide po tayo ngayon. Yan, mataas po yung ating sea level. Double check natin kung aabot ba sa mahigit na 1 meter ang ating sea level. Well, kung titingnan natin halos 0.7, then bukas 0.9 lamang ang pinakamataas. So, hindi ganun ka-maximize, pero mabugso po kasi yung hangin natin sa silangan. Double check natin using global tropical cyclone assessment monitoring doon sa significant wave height. So kung titingnan naman natin ay at least mga around 2 meters, mga 1.5 to 2 meters lamang ang aabutin o around 1.5 meters lamang ang taas ng alon lalo na dito sa silangang bahagi po ng Eastern Samar o Southeastern Luzon at Mindanao area. Pero typically almost mga 1 meter lamang ang pinakamataas. Pero makikita natin yung bugso po ng Easterlies o maabot na din sa buong silangan ng bansa. Medyo maalon pa rin po tayo kahit papano. Ingat na lamang sa mga
papalaot ngayong araw. Hopefully, hindi naman lahat siguro papalaot ngayong Sabado. Pero just in case po, mag-ingat na lamang mga folks. At bago ang lahat ay silipin din natin yung status ni Bulkang Mayon dahil may nagre-request sa mga taga-Albay, mga kababayan natin dyan. So mag-report po tayo. Ito ay recorded nila kahapon pero ngayong araw ito ipinost. Ayon kay Feebox ay nanatili pa rin ang lava effusion dyan sa may Basud at Bongga at Misi. O mga 3.2 km and then sa Basud 3.8 at 1.3 naman sa Miisi. So patuloy pa rin ang pagbuga ng magma at lava flow. May mga strombolian activity pa raw na umiiral ayon kay Feebox na may mga short-lived lava fountaining o yung mga biglang sumisikat-sikat na konti na mga malilit na mga magma. So kumukulo-kulo yung pinaka-magma niya sa pinakabunganga. So ingat pa rin po mga folks dahil napaka-intrusional pa rin yung ating magma kay Mayon. Merong 244 volcanic earthquakes at 262 rockfall pa rin ang umiiral at 19 pyroclastic density current signals daw ayon kay Feebox yan na nakamonitor pa rin kay Mayon. So nag-glow pa rin siya according dito sa monitoring ng crater. Very obvious naman po dahil patuloy pa rin ang lava effusion. SO2 emission 1,755 tons a day. So since March 20 pa lamang po ito. At patuloy ang 800 meters na singaw pero pa southwest drift daw ito. So makita po nito ang image dito sa ibaba. Mataas po yung earthquake activity dito sa bandang Buhain, Tambo. Yan, yung direction na yan. Dito sa may bandang Santo Domingo hindi gaano pero may mga ilang minor volcanic earthquakes pa rin silang naitatala dyan. So patuloy pa rin ang reminder ng hazards yung ating 6 km radius permanent danger zone, distansya pa rin po tayo at bawal pa rin daw ang anumang aircraft na dumaan malapit sa bulkan o sa bunganga ng Bulkang Mayon. So malinaw po yan. Sa atin namang thermal anomaly, mataas pa rin po dahil base dito sa monitoring, very glowing pa rin ang magma niya sa bunganga ni Mayon. Ayan o. So malinaw lamang na patuloy ang lava effusion o magma intrusion, kaya mataas ang kanyang thermal detection na ayon dito ay nasa 153 na. Kahapon ay 172 megawatts, ngayon nasa 153 megawatts ang recorded o latest recorded natin dito sa ating PIMO weather page courtesy of Miroba po yan. Sa pagdating naman sa fire detection mula kay Mayon, double check natin. Napaka-intrusion pa rin talaga base na rin dito. Mataas ang modest fire, at least mga 58. Yan, malinaw naman yan mga folks. So kung i-zoom in po natin yan, yan, napakalinaw naman folks ang intrusion. Yan, 96, confidence. So makikita po dito ang patuloy na thermal anomaly. Napakataas pa rin ng modest fire sa kanya. So ibig sabihin, mas mainit pa rin yung temperatura dyan, malapit lalo na sa pinaka-summit nitong si Mayon. So sa mga kababayan natin sa paligid ng bulkan, listo pa rin po tayo dahil napaka-unrest pa rin nitong si Mayon Volcano. At pagdating naman sa space weather status, according na rin sa nireport natin noong 3 days ago, ito na nga po, nangyayari na. Meron tayong GT Strong Geomagnetic Field. So mararamdaman nyo po para kayo nasa loob ng microwave, di ba? Kasi may nararamdaman tayong geomagnetic field ngayon na nag-i-impact sa Earth kasabay ng mainit na temperatura ayon sa ating space weather observations and forecast ay nasa KP index of 7 ang posibleng abutin nito ayon sa Alert Geomagnetic Index. Mataas ang kanyang strong NOAA scale at G3. As of 9:54 AM po ito sa aking alert message. Nakataas ang primary forward impact 50 degrees geomagnetic latitude. Asahan na ang mga pagkadyot ng kuryente at naganap ito sa atin kaninang 7 o'clock, mga 7 o'clock kumadyot po, nagkaroon tayo ng induced currents, nagkaroon ng interruptions, nagkaroon ng irregularities tayo kaninang umaga. Kung mayroong mga kababayan na medyo kumadyot yung kuryente ay posibleng kasama na sa potential impact yan dahil napakataas po ng geomagnetic activity ngayon. Yung biglang kumakadyot, biglang nagba-brown out, yung pumipiglas yung kuryente natin. Minsan, epekto yan ng matinding geomagnetic field.
Naramdaman dito sa amin yan dahil nag-shutdown po yung aking mini computer. Kaya hindi gumana yung aking weather station. Hindi nakapag-send ng data dahil pagising ko po ay naka-shutdown na yung aking mini server. Which is, napag-alaman ko mga around 7:10 o 7:15 AM, nagkaroon ng power system voltage irregularities, yung kumadyot yung kuryente. So, nagkaroon ng ilang triggered sa mga protection devices. So, naramdaman din dito yan. Sa space cap, asahan po ang surface charging, mataas po yan at increased drag ng low Earth orbit. At asahan ng magkakaroon ng problema sa global positioning system natin. Then malakas po yung geomagnetic activity. So, medyo magkakaroon ng delay sa GPS or magkakaroon ng miscalculation. Lalo na o posibleng loss of lock. Yung pagtutok ng GPS minsan mawawala-wala yan. So, alisto po sa mga gumagamit ng navigational equipment, magkakaroon tayo ng minor problem. So, magkakaroon ng increased range error, posible yan. At radios high frequency ay magkakaroon ng intermittent radio interruptions at malakas po yung ating auroral activity. So, pinosta natin yan sa Facebook kanina at mula kanina ay patuloy pa rin ang active ng ating auroral activity. Ayan o. See, mula kaninang maga po yan, nagkaroon tayo ng malakas na auroral activity kanina at sa bandang Northern Hemisphere, Southern Hemisphere lamang ito makikita. Kung titingnan natin kay Yellowknife, Canada, halos hindi tanaw dito. Malamang kaninang madaling araw yan na tatanaw yan. Ayun, medyo nagkakaroon din ng medyo reddish dito sa bandang gitna pero hindi masyado visual sa kanila sa ngayon. Yan. So, mula sa ating NOAA KPX breakdown, nakataas sa 6.67 ang aasahan natin na GT, geomagnetic field, at hanggang sa buong maghapon po yan na maglalaro between KP5 index to 4.67 sa maghapon. Expected yan hanggang bukas po yan na magkakaroon tayo ng unsettled to active na hanggang G1, geomagnetic field. So, since geomagnetic activity ang mataas, ay epekto yan ng CME effects, pero wala tayong masyadong solar radiation, mababa lamang, maging ang radio backout, maliit lamang din po. Well, kung titingnan natin dito sa bursting, asahan natin na above normal speed po yung ating solar wind at wala namang nakatutok na sunspots kaya walang masyadong possibility of radio blackout. Magkakaroon lang ng malakas na burst ng ating geomagnetic field. So, asahan natin na wala tayong masyadong X-ray events, mababa lamang. Yan, medyo kalmado lang ang ating X-ray flux at photon flux. Except sa geomagnetic activity, ito na nga po, pumalo na sa G3 of KP index. As of 8 o'clock AM, oras natin sa Pilipinas. So, very pulsing ang ating magnetosphere. Kaya kung sumasabay po yung alinsangan at parang nasa loob tayo ng microwave, possible epekto yan ng geomagnetic activity. Kasi pakiramdam ko dito para ako nasa loob ng microwave. Parang may nakatutok sa akin na microwave magnetogram gun na nagpapainit sa akin. So, yun yung pakiramdam ko ngayon. So, asahan natin na mataas ang derived vertical TEC sa Mid-Pacific pa rin. Ayan, umaabot pa rin ng 80 MHz vertical TEC. Hindi masyado sa Pilipinas, so walang gaanong problema. Yan, ganun din dito. Yung ating electron content o TEC content, mas mataas mostly in Mid-Pacific. Ito yung auroral activity at is medyo minor na siya, maliit na lamang, pero yung ating radial velocity po ngayong araw ay mataas, pumalo po sa at least 500 to 650 ang aasahan natin hanggang bukas po yan. Ayan, malakas po yung impact sa Earth. Yan, may direct sa Earth ng impact ng CHSS, yung coronal host yan, yung bursting. Hindi naman mula sa sunspot yan. Although yung sunspot medyo paling, may sunspot kasi na maliit na dito sa bandang 3 o'clock o 4 o'clock, yung AR4392, although medyo hindi nakatutok naman sa Earth, pero mayroong significant impact. So wala tayong masyadong D-region absorption, pero poor band po tayo buong araw at gabi po. Then meron tayong geomagnetic major storm daw na at least mataas na KP index of 7. Yan, mabot sa strong GAT, geomagnetic activity ngayon. So, expected po yan
Kung magkakaroon tayo ng mga pagbiyahe, gumagamit tayo ng navigational, lalo na sa mga aircraft, expected po meron tayong satellite o intermittent na satellite navigation problem sa yung mga loss of luck. So, expected po yan mga folks. Samantala sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:59 AM. Well, mula kagabi ay pumasok na po yung vernal equinox natin para sa kaalaman lang po ng lahat. Ayan, hot dry season na po tayo. Kung susundin o base yan sa ating 4 seasonal cycle natin Pero yung official na pagtatapos po ng onset ng amihan, I guess, hindi pa dinideclare ni Pag-asa yan. Pero kung susundin ang 4 seasonal cycle, tapos na po ang taglamig natin o winter season. Tapos na. Pasok na po tayo sa hot dry season dahil kagabi pa po ay pumasok na po since 10:47 PM ang vernal equinox po. Which is yun niya talaga ang panimula ng hot dry season natin o nagtapos na po yung transition ng amihan into hot dry season na. So, yan na po yung maituturing natin na spring sa Northern Hemisphere at parang summer naman sa atin dito sa bandang Pacific. Dito sa may bandang Pasipiko kasama ang Pilipinas. Pero hot dry season po ang itinatawag natin dyan. So, mag-moonrise po, sunrise natin ay 5:59 AM at lulubog po ito mamayang 6:07 PM. At ang moonrise natin, meron na tayong 6% illuminated na po. Ayan. Kaka-moonrise pa lamang po nito na may 59 degree elevation. Kaka-moonrise pa lamang po nito kaninang 7:21 AM at lulubog po ito mamayang gabi pa po at 8:18 PM. At sa ating local weather outlook, para ngayong Sabado at Linggo, asahan na partly cloudy tayo sa halos buong maghapon. Yan, asahan po ng halos clear skies daw tayo ngayong maghapon. Pero asahan na may mga partly cloudy po sa buong araw daw yan, according dito. Bukas, may partly cloudy pa rin tayo pero may at least 19 to 20% na tsansa ng pag-ulan. High sa lowest temperature expected, maglalaro between 32 to 33 degrees Celsius and lowest temperature expected, 22 to 23 degrees Celsius. Makikita natin sa VC short-term weather forecast, halos clear skies tayo sa halos buong weekdays na ito na darating. Makikita natin halos puro clear skies and partially cloudy lamang ang darating natin na weekdays. Pag simula Monday, starting by Monday po daw, according dito sa forecast. So, malinaw lamang dito, patuloy na po tayo magiging mas maaraw at asahan na rin ang unti-unting nagiging mas maalinsangang panahon. So, diyan pa lamang siguro natin mararamdaman yung pagtaas talaga ng heat index. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Halos clear skies naman tayo sa halos buong Luzon. Mga ilang partly cloudy lamang ang iiral dito. Asahan natin na fairly weather, moderate to fairly weather kahit ilang mga kaulapan lamang ang iiral sa buong Northern Luzon, kabilang na ang Central Luzon, Metro Manila at ilang bahagi dito sa bandang Calabarzon, kasama na ang Batangas, Laguna, hanggang dyan sa may bandang Aurora Region o bandang Infanta, Quezon. Pero pagdating ng bandang Southern Luzon, despite na partly cloudy, lalo na dito sa bahagi po ng Bicol Region, magiging partly cloudy and some mostly cloudy tayo dyan hanggang bandang Legazpi at Sorsogon. At Catanduanes, mga maliitan lamang ng tsansa ng mga light rain showers ang naka-forecast po, at least 60% nitong maghapon. Pero napaka-minimal lamang at napakasandalian lamang ang buhos ng ulan yan. So walang kaanong problema. At the rest ng Southern Luzon po ay magiging katamtaman ang lagay ng panahon. Clear skies kadalasan, mga ilang partly cloudy lamang ang iiral. Ganon din sa buong Mimaropa. So wala tayong masyado magiging komento sa mga tsansa na pag-ulan. Very minimal lamang ang forecast na uulanin. Pero pagdating sa Visayas, ang southern part ng Visayas, magiging mas maulap tayo at expected ang mga isolated rain showers na mga light to moderate lang naman na may kasamang localized thunderstorms. Kabilang na ang bahagi po ng Negros Region, Cebu, Bohol, at Southern Leyte area. Sa hilagang bahagi ng Visayas, kabilang na ang Panay Island at Northern Samar, mapapansin natin halos nagiging fairly weather tayo pero partly to sa mostly cloudy ang kadalasan sa maghapon. Hindi pa rin mawawala sa Eastern Samar ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa maghapon. Ganon din sa bahagi po ng Leyte, paligitan po ng Tacloban at Ormoc, magiging maulap pa rin tayo pero generally nagiging moderate po ang panahon natin sa maghapon. Mangilan-ngilan lang talaga ng mga light rain showers and localized thunderstorm lalo na pagsapi po ng hapon o bandang gabi. Dahil sa pagitan po ng Northern Mindanao po, kabilang na ang buong Surigao region ay magiging mas maulap tayo at expected ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa halos buong Northern Mindanao at Eastern Mindanao. Yan, kasama na dyan ang buong Agusan region or Caraga area
at most of eastern sections mula sa bandang Surigao del Sur, pababa na yan ang Hinatuan o Bislig at madadamay ang ilang parte ng Davao de Oro o Compostela Valley and the rest ng bandang Banganga hanggang dyan sa bandang Manay. Moderate ang panahon pagdating sa ilang bahagi ng Davao Region, kabilang na ang Davao del Norte hanggang Davao del Sur na po yan at Occidental. Isolated lang din ang mga ilang light to some moderate lamang na pag-ulan. May mga ilang posibleng moderate rains, kabilang na dyan sa bandang dulo po ng Governor Generoso. And the rest ng Davao Occidental at Davao del Sur and the rest kasama na ang Sorsogon area. Pag sinabi natin Sorsogon area kasama na ang North Cotabato niyan, ang Sultan Kudarat, General Santos City, yan, South Cotabato, ay magiging katamtaman at mas maaraw kayo dyan na may kasamang hot humid na panahon. Pero sa bandang hapon, magiging maulap pa rin tayo at hindi mawala ang mga isolated po at kasabay na mga ilang localized thunderstorms. Ganon din ang iila sa ilang bahagi po ng Lanao Region, kabilang na ang Lanao del Norte at Lanao del Sur. Magiging mas maulap tayo dyan, pero moderate ang lagay ng panahon natin sa maghapon, maging sa buong Zamboanga Peninsula. Magiging mas hot humid po kayo sa bandang Mindanao po at bandang Visayas, na kung saan malakas na po ang iral ng ating easterly trade winds. And as time goes by, ay unti-unting lalakas na po yung dalang init o alinsangan ng ating easterlies. Papalo na yan, pataas na yan hanggang sa maaaring umabot na tayo sa 33 and above 35 degrees Celsius niyan, lalo na sa bandang Kabisayaan. Dito sa bandang South Luzon at Metro Manila, unti-unti as time goes by po, makakaranas na tayo ng 32 to 33 degrees Celsius, and then siguro by first week po ng April, dyan na tayo makakaranas ng mas mataas na. Maaaring pumalo na sa 34, yan, mga around 34 degrees Celsius, at maaaring pumalo pa sa 35 degrees Celsius na mas mataas na temperatura. Sa darating na unang linggo po ng Abril po yan. So, ramdam na natin ang epekto ng easterly. So, antay na lang ng ideklara po ni Pag-asa ang pagtatapos ng onset ng amihan. Dahil meron pang frontal o cold front na umiiral dito sa may bandang Taiwan. Ayan, kitang-kita naman po. May cold front pa po kasi dyan. Yung lamig ng northeast monsoon, medyo umiiral pa dito sa may bandang northern Taiwan. So, inaantay na lamang siguro ni Pag-asa mawala yan or sila na magde-decide na aalisin na po yung onset ng amihan season na. Kapag totally wala na tayong nararamdamang amihan sa bansa, kabilang na ang extreme Northern Luzon. Dahil kung titingnan natin sa pinaka-monitoring, ay medyo bumababa pa kasi ang temperatura. So, si Pag-asa na po magde-decide kung idedeklara na nila na tapos na ang amihan season. Pero sa atin kasing monitoring, sa PIMO weather page ay nagpalit na po kasi tayo ng season, automatic yung transitioning ng amihan to hot dry season ay tapos na po. At maituturing na nating starting ng hot dry season na talaga mula pa kagabi after magpalit yung ating seasonal cycle. So dahil wala naman tayong masyadong mababantayan ng anumang sama ng panahon mula sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, halos klaro naman ang ating palibig. Pero yung binabantayan natin, yung binanggit natin nung isang araw pa, na may posibleng nga pong surface trough dito sa may bandang southeast of Guam o bandang katimugan ng Guam, maaring bumaba po yung atmospheric pressure yan, so maaring maging isang shallow trough po yan. Bumababa ang atmospheric pressure into 1,006 hectopascals na mababa. Mapapansin natin sa Global Spectral Model, mag-accumulate yan dito sa mga susunod na araw by March 26 hanggang sa huling araw po ng March. Yan. Pero hindi ito nakikitaan nga po ng banta sa atin sa Pilipinas. Maapektuhan lang tayo niyan ng trough niyan at least mga 5 to 10%. Kung alalahanin nyo po yung ating forecast ng ating Tropical Cyclone Strike Probability, ayan, makikita nga po natin yung Tropical Cyclone Strike Probability. Kung babalikan natin, inaasahan lang natin yung seasonal range na aabutin sa Pilipinas, maglalaro lang between 5 to 10% kung magpang-abot yan. Pero kung just in case hindi naman, ay wala pong mag-i-epekto ito sa atin. Maliban na lamang dito sa may bandang dyan sa malapit sa bandang Mariana Islands o Guam, or sa paligid po ng mga isla niyan sa bandang Caroline Islands. So, yun lamang po. At wala tayong gaanong strike probability na maapekto sa Pilipinas. Sa mga computer model simulation naman ay halos wala rin. Mamumuo lamang dito sa may bandang Guam, pero yung epekto sa Pilipinas halos wala o hindi natin masyado mararamdaman yan sa mga susunod na araw. Yan ay pagitan nga po ng March 24 hanggang sa huling araw na yan ng March
27 o hanggang sa matapos po yung month of March. Yan. Ganon din kay SMWF dito, halos wala. Hindi natin mararamdaman yan. Hanggang sa mga uling linggo na ito na darating ay may mabuo man na shallow trap dito sa may south of Guam, halos hindi natin mararamdaman yung epekto niyan. Around 5 to 10% lamang. Which is pinost na nga po natin yan sa ating tropical cyclone forecast, diba? Yung third week at first week ng April. Yan. So, wala pong gaanong concern sa possible na may mabuong aktibong low pressure area. Maring isang 20% lamang dito sa bandang Guam lamang. Malayo sa bansa natin sa silangan. So, yun lamang ang sa ngayon ang maire-report natin tungkol dito. So, kung titingnan natin sa nationwide daily rainfall averages mula sa official na data feed ni Pag-asa, starting March 1 to 18 po, makikita natin ay mababa na po yung average rainfall natin. Base dito sa data feed ni Pag-asa, yung actual rainfall normal natin, makikita natin since March 1 to 18, kabilang na ang Metro Manila na way below normal po ang ating rainfall. So, malinaw naman po sa ating analysis at record ng aking weather station sa Caloocan. Talagang asahan na natin na bababa na po yung ating dami ng ulan na maibubuhos kasama na ang Metro Manila. At most of Mimaropa at ilang bahagi sa Mindanao, kabilang na ang Bukidnon at ilang bahagi ng Davao Region, kasama na ang City of Davao. Ayan, hanggang March 18 pong record niyan. Mapapansin natin, in 3 days, 16, 17 to 18, halos napakababa o halos walang ulan ang naitatala tayo ngayon according dito sa data feed ni Pag-asa. So, tama naman yung ating mga analysis mga nakarang linggo na asahan nga po pagpasok po ng hot dry season. Bababa na po yung ating average rainfall. Lalo na't wala na po tayong La Nina natapos na po yung La Nina. At under neutral po yung ating sea surface temperature. At dahil neutral po, yung normal po na ating daily rainfall, asahan natin na mas mababa po yan at very minimal lamang ang magiging ulan natin habang nasa neutral po yung ating sea surface temperature. So, makapapansin po natin, magiging halos wala tayong maramihang ulan ang magiging buhos po dito sa iba't ibang bahagi po ng bansa. So, maninaw yan mula yan sa pinaka-official data feed ni Pag-asa. Yan. May mga ilang below normal lamang ang karamihan sa buong Nodo Luzon areas, pero generally halos wala po tayong naitatalang mga pag-ulan sa bansa. Samantala sa Ulat Lindol, well, itong mga noise na ito ay signal noise yan. Epekto po yan ng may phenomenon po tayo na umiiral na geomagnetic field. Kasabay na rin ng pagtaas na naman ng ating temperatura. So, nag-e-expand po yung aking pendulum. Normal po yan. Then, once na nag-stabilize na po yung expanding ng aking pendulum, ay babalik sa normal na po yan. Pero so far, wala naman tayo na-detect na active, na malalakas na mga pag-inig so far mula sa aking seismometer sa Caloocan. So, diretso agad tayo sa data feed ni PBOX. Wala rin. At kukonti lang din yung mga pag-inig. So, lalo po tayong mag-iingat mga folks dahil halos tipid lang din ang pag-inig. So, makikita po natin dito, halos kukonti lamang since kaninang madaling araw ang mga pag-inig. So, diretso agad tayo sa ating total earthquake data since wala tayong masyadong malalakas sa pag-inig na naitatala. So, malamang ay lagpas 500 na isigurado ito. Mula sa month of March hanggang ngayong araw ay nasa 519 total earthquakes na po tayo. 495 dito sa magnitude 2.0 pataas. 22 sa magnitude 4 at nanatiling 2 ang ating magnitude 5.0 pataas. Yon. At mapapansin natin marami pa rin yung mga clustered earthquakes dito sa bahagi pa rin ng Cebu, may 42. Eastern Samar, nasa around 63 na po. Sa may bandang Surigao region ay mga around 33 or halos sa 66. At Sultan Kudarat, at least medyo kumakalma na sa Sultan Kudarat. Naratiling around mga 29 lamang ang dami nito. Sa Luzon naman ay halos walang masyadong nadadagdagan ng mga aftershocks. Pero kapansin-pansin sa may bandang Polillo Island, nagkakaroon tayo ng mga pag-inig dyan. At least mga 14 clustered earthquakes. So, mukhang medyo may gumagalaw-galaw dyan sa pagitan po ng Camarines Norte. So, alisto po mga folks. At sa extreme Nodo Luzon naman, lalo na sa pagitan po ng Ilocos Region at bandang Calayan, Cagayan ay may at least 29 clustered earthquakes. Mas marami pa rin sa may bandang Ilocos Region na may 31 earthquakes. So, medyo mas magiging alisto po tayo the more na tumitipid-tipid ang mga pag-inig. So far ay nasa 519 na po yung total earthquakes natin.
So mukhang malabong umabot sa mahigit 1,000 yung total earthquakes natin ngayong month of March. Ibig sabihin lamang po, lalo po tayong mag-iingat mga folks at gawin po natin yung mga paghahanda just in case po dahil medyo nakakabahala yung ganitong pagtitipid o masyadong kokonti yung mga malalakas na pagyanig. Lalo po tayong maging alisto nito mga folks at wag po nating baliwalain kapag kokonti lamang yung total earthquakes natin dahil the more na konti yan, the more na maaring nag-iipon yan ng lakas yung rupture resistance na bibuild up yan sa ilalim, the more na mas kumukonti yung pagyanig. So lalo po tayong maghahanda mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, March 21, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, March 21, 2026. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibabang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Asahan lang natin na magiging mas maaraw na tayo sa mga susunod na araw at mas unti-unti magiging mas maalinsangan na tayo. So paghandaan po mga folks. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.